Hi mga ka-first time! Ano ba yung mga basic traffic rules and regulations na madalas natin ini-ignore o hindi na natin pinapansin o hindi lang talaga natin pinapansin kanya tayo madalas hulihin ng mga traffic enforcers? Hi mga ka-first time! Today, usapang kalsada muna tayo. Pag-usapan natin ang mga basic traffic signs, traffic rules and regulations dito sa kalsada. Ayos ba yun mga ka-first time? Usapan natin mga ka-first time, ano ba tong mga broken white lines na to? Ano ba ibig sabihin ng mga broken white lines and yung continuous white line na nakikita natin dito sa mga kalsada? Number one, itong broken white lines, ibig sabihin yan, you can change your lane. Yan, you can change your lane to the left or you can change your lane to the right. Yan, pwede kang pumasok sa kaliwa, pwede kang pumasok sa kanan. Yan ang ibig sabihin yan. So, pwede ka dyan magpalipat-lipat ng lane as long as hindi ka makakapag-cause ng traffic. And then yung may proper na pag-iingat sa bawat paglipat natin ng lane. Yan ang lagi sinasabi niyang broken white lines na yan mga first time. So, yan, katulad nito, laging gamitin lang ang signal light every time na mag-change tayo ng lane para maiwasan natin o para naaabisuhan natin yung mga nasa likod natin kung saan tayo pupunta. O, nang sa ganon, naiiwasan natin ang aksidente. Dito naman sa kanan mga ka-first time, makikita natin yung continuous line, green paint, and another continuous line. Ito naman ay specially dedicated at ginawa para sa bicycle lane. Sa mga motorista, ingatan din naman natin na masakop yung bicycle lane. Dito, makikita natin yung broken lines. Ibig sabihin, pwede na tayo dito mag-cross kung tayo ay liliko papunta ng right side. Continuous line na yan nandun sa right side natin, and then yung mga broken white lines dito, ibig sabihin nito mga first time, pwede tayong magpalipat-lipat ng lane dito, pwede tayong pumunta sa kaliwa, pwede tayong pumunta sa kanan. Ayan, tulad nito broken line, since mapupunta ako dun sa flyover, unti-unti na ako mag-shift ng lane ko. Kasi dadating dyan yung point na magiging continuous line yan na hindi na ako makakapasok. So dito pa lang shift na ako ng lane. Ayan, nag-signal na ako para makashift ako ng lane. So ayan, nakalipat na ako ng lane para makaakyat ako dun sa flyover mga first time. Ito yung ginawa ko itong video na to para dun sa mga baguhang nagmamaneho na hindi kayo nalilito pagdating nyo sa kalsada. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-first time, ba't ako lumipat sa left lane? Kasi dito may continuous line na. Once na nandiyan dyan na yung continuous line, hindi na ako pwedeng makalipat dito sa kaliwa. May mga traffic enforcers na doon na naghihintay. At pag nakita ka nun, kung na-tsempohan ka, mahuhuli ka pa. Ayan, continuous white line na dito sa flyover, no? So, ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng lumipat ng lane. Just stick to your lane lang mga ka-first time. Ayan. Dadating din dito yung point na magkakaroon na to ng broken line. Hintayin lang natin. Ayan. So, white line yan. Ayan, nag-cross yung nakamotor, oh.
Usually kasi pag nakikita nila na walang traffic, naglilipat sila ng lane. Pero ang talagang, kung i-observe natin ang traffic rules, hindi yung pa pwede talaga eh. Ayan, nag-broken line na mga first time, nakita nyo. So doon ka na pwede mag-shift ng lanes. Okay? Kasi pag may mga traffic, lalo na kung traffic yan at may mga traffic enforcers dyan at nakita ka lumipat ng lane, huliin ka nila. Hindi ka lang nila mahuli ngayon dahil umaandar ka. Pero kung may mga CCTV dyan, maaring yun ang maging cause ng yung traffic violation. So wag natin i-ignore itong mga white lines na to, yung mga continuous line especially. Diyan tayo mahuhuli. O diyan talaga nag-aabang ang mga traffic enforcers na ma-violate natin itong mga traffic signs na to. Minsan nakakalimutan na natin, binabaliwala natin. So wag natin tong kakaligtaan mga ka-first time. Wag natin tong i-ignore. Especially kung traffic, huhulihin ka talaga nila. Pag nakita nag-shift ka ng lane, huli ka na kagad yan mga first time.